Diyos. Tayo po ngayon ay dadako po sa pagpapatutuan ng ating mga pinagpalang kapatid. Amen po ba? Amen. At ako na pong pinagpala na tinawag ng ating Panginoon, Sister Georgie po. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Hello, magandang gabi po sa ating lahat, ang ating amang nasa langit, at magandang gabi din po sa ating head servant, Brother Angelo, at ang ating assistant head servant, si Nanay Presi, at sa mga kapatid ko sa kay Jesus Nazareno, magandang gabi po. Nais ko lang pong ipagsigawan ng pagpapasalamat ko sa ating Panginoon sa patuloy na magpapala, sa pagising sa umaga, sa kalakasan ko, at sa lahat-lahat po ng mga trials na dumarating sa buhay ko na napaglalabanan ko po. At ito na naman po ang isang kasabik-sabik na araw ng ating pagpupuri. Kasi yung first Friday po wala po tayo, kaya sobrang excited po pagdating sa Kanya. Amen? At maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating kapatid na pinagpala. Amen po. At ang sunod po na tinawag ng ating Panginoon, Brother Rogelio po. Palakpakan po natin ang ating kapatid. May lahat na Goodness, dito tayo sa loob ng simbahan. Awit, tahan. Salamat sa taas na nandiyan pa rin siya gumagabay sa amin, pamilya ko, kaibigan ko, yung mga kasamahan namin, sumama rin sa amin na para dito kami makinig sa salita ng Diyos. Salamat. Palakpakan po natin ang ating kapatid na pinagpala at ang huli po na tinawag ng Panginoon sa ating harapan upang ipangkahayag ang kanyang kabutihan, Sister Ellie po. Palakpakan po natin ang ating kapatid habang hinahanda. Magandang gabi po sa atin lahat. At una sa mga Nazareno, sa mahal na Karen, at sa lahat ng mga Panginoon. Kaya nga po, nagpasalamat ako sa Panginoon na narito na naman tayo na isang linggo tayo kung wala. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon na nandito tayong lahat at malakas ang katawan at ganoon din po ang ating pamilya. Kaya lagi-lagi lang tayo manalangin sa Panginoon dahil siya lang naman ang ating tatawagan, wala ng iba. No? Kaya ang Diyos talaga, sabi ko nga pagka ako'y nagbulay-bulay, no? Nag-iisa ako sa tindahan na kinulang pong bibili. Nagbulay-bulay ko, sabi ko, siguro itong gawain natin, baka ito na ang tuturo sa atin sa daan na patungo sa ating Panginoon. Kaya nagpasalamat ako talaga sa mga salita ng Diyos na narito ako tuwing Bernis, pwera lang ko, wala ako. Kaya lagi-lagi tayo magpasalamat sa Panginoon, sa mga biyaya, mga grasya sa araw-araw. Magandang gabi po. Amen po, please. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Handa na po tayo, magsatayo po tayo at tayo na po ay magpuri sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming kusala para lang magkapatawad natin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami ipainitin dito sa kanya mo kami sa lahat ng kasamahan. Aba, Bering Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa mamaing lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kami ng kasalanan. Sa nagkakaisang tingin, Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, ay magpapagpapan namin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpak na pang Kwaresma. Amen po ba? Bagamat Kwaresma, tayo pumapalakpak dahil alam po natin na ang Panginoon ay mabubuhay naman muli. Amen po ba? Amen. Tayo mga charismatic, bakit pag Kwaresma pumapalakpak, hindi mo dapat tahimik, malungkot? Amen po, nakikiisa tayo sa Kwaresma. Pero tayo po ay naniniwala at umaasa na muling mabubuhay ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Masaya ka ba ngayon? Masaya ka ba ngayon? O napilitan ka lang? O napilitan ka lang? Sinong masaya? Taas
Pinustos pa ng kulay itong buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Pakinggan niyo po at ang buhay. Dati ang buhay ay puno ng lumbay, wala ng pag-asa, puno pa sila may pera. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinubukan na, yan ang lumang buhay. Pero, ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinustos pa ng kulay itong buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno ng sigla, kahit may problema ay laging masaya. Pagising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi-lagi na lang uunahin sa puso ko, ano man ang mangyari, si Jesus ang laging pupurihin sa buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, kay saya-saya, kay saya-saya, purihin ang Diyos natin. Ating purihin, purihin ang Diyos natin. Palakpakan ng Diyos sa buhay. Praise the Lord, tunay ka ng purihin ang Diyos natin. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po, sabi sa awit, dati ang buhay ay puno ng lumbay. Ibig sabihin, puno ng alalahanin, puno ng problema. Amen po ba? Amen. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kaya patunay po na hindi pera ang nagpapasaya sa tao. Amen po ba? At anong sabi, kahit anong bisyo ay sinubukan na. Pero, ngunit daw ng si Jesus ay pumasok sa buhay ko, binigyan niya ng kulay, pinuspos pa itong buhay ko. Amen po ba? Amen. Sino po ba ang may pera dito pero hindi masaya, taas ang kamay? Walang pera. Amen po ba? Sige, minsan pa. Kay saya-saya. Hallelujah. Praise the Lord. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay ay puno ng lumbay, wala ng pag-asa, puno pa ng lusa. Kahit may problema, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinustos pa ng kulay itong buhay ko. Kay saya-saya si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-saya sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin.
wagas na pag-ibig mo sa isang katulad ko. Sasambahin kita habang ako'y mahihininga sa iba't ibang tiyempo. Pupurihin ka, Panginoon. Cha-cha, ako'y mag-cha-cha-cha. Ako'y magmamatcha, ako'y magpupuri habang nagpupuri. Ako ay lululan hanggang sa magpamahal. Ako ay sisigaw. Ito ay para sa huling pagkakataon. Ako'y mag-cha-cha-cha. Ako'y mag-cha-cha-cha. Ako'y magmamatcha. Ako'y magpupuri habang nagpupuri. Ako ay lululan hanggang sa magkamahal. Ako ay sisigaw. Ito ay para sa'yo. Palakpak na ng Panginoon. Palakpak na pang-Kwaresma. Amen po ba? Parang nung huli na lungkot na sila magpugi, sabi nila, sabi mo sa kapatid mo, kapatid, gisingin mo na yung espiritu na yan. Isingin mo rin ang espiritu na yan. Amen po ba? Ibigay na natin yung the best sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi sa awit, habang ako'y may hininga, pupurihin ka. Amen po ba? Kaya napakapalad po natin dahil tayo binigyan ng Diyos ng hininga. Amen po ba? Tayo gumigising pa sa araw-araw sapagkat maraming gustong gumising, hindi na po nagising. Amen po ba? Ang mahalaga, pumikit man tayo forever sa huling hininga natin, dapat tayo naglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Sige po, taas po natin ating mga kamay. Pikit natin ating matanda ng ating pong papuri at pagsamba sa ating Diyos. Purihin ka at sambahin, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa iyong mga nilikha. Okay dakila ng pag-ibig mo, inialay ang buhay dahil sa sala ko. Hinugod sa dilim, binigyan ng liwanag. Aming Jesus, sadyang kay buti mo. Tayong lahat, okay dakila ng pag-ibig mo. Inialay ang buhay dahil sa sala. Inialay ang buhay dahil sa sala. Hinugod sa dilim, binigyan ng liwanag. Hinugod sa dilim, binigyan ng liwanag. Aming Jesus, sadyang kay buti mo. Jesus, sadyang kay buti mo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihan mo. Sambahin ang pangalan mo, Manas. Sambahin ang pangalan mo, Manas. Tanging sa'yo iaalay ang buhay kong ito. Purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, O Diyos. Awitin po natin na nagmumula sa ating puso. Dalhin natin ang puso ng Panginoong Yesus Cristo. Dakila ng pag-ibig mo, inialay ang buhay, inialay ang buhay dahil sa sala ko.
ng ngalan mo, banal. Tanging sa'yo iaalay ang buhay mong ito. Purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihan mo. Sambahin ang ngalan mo, banal. Tanging sa'yo iaalay ang buhay ko ito. Purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, purihin ka at sambahin, O Diyos. O Yahweh, dakila kang tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alam. Ikaw ay banal, Diyos ka mapakailanpaman. O Yahweh, dakila kang tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alam. Ikaw ay banal, Diyos ka mapakailanpaman. Diyos ka mapakailanpaman. Diyos ka mapakailanpaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo may maghanda sa pakikinig ng mabuting balita. Ang gagamitin ng ating Panginoong Yesus Nazareno, ang ating pong kapatid mula sa Montalban Rizal, Sister Data Rada. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God.
Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ngayong ibigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po nawa'y ilayo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Lagi niyo po kami papagpabayan. Kaaway mo kami patawal sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayong bukas at magpasang walang hanggan, ika'y lagi namin papupurihan. Ika'y lagi namin pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na kami po ay nagkasama-sama, nagkatipon-tipon sa gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil patuloy mo kaming pinapatawad. Salamat po dahil hindi ka nagsasawang tawagin kami. Salamat dahil hindi ka nagsasawang mahalin kami. Salamat dahil hindi ka nagsasawa na magbigay sa amin ng karunungan. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawa na turuan kami. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, grasya mo, Panginoon, na kailanman hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, ang pagkatawag mo sa amin ay hindi po ito masaya. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat salita mo na ituturo mo sa amin. Nawa, Panginoon, magamit namin ito sa araw-araw naming pamumuhay. Nawa, ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, katagumpayan sa lahat ng plano mo, Panginoon, sa amin. Lord, sa iyo namin binabalik, pasasalamat, at lahat ng pagpuri, pagsamba, pag-alay sa iyong pangalan. Lord, paspasan mo rin ang iyong salita na aming pagsasaluhan, na aming pagninilayan, Panginoon. Ihanda mo po ang aming puso at isipan. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, meron kaming matutunan. Lord, sa iyo namin binabalik ang pasasalamat. Ikaw po nawa ang aming maitaas. In Christ name we pray. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako ay iniwan.
Manatili po tayong nakatayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Ay hahamuin po natin sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 19. Ang salita ng Diyos ayon kay Santiago. Tandaan ninyo, ito mga kapatid kong minamahal, matuto kayong maging dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Mga kapatid ko kay Kristo, ang salita ng Diyos. Lord, we glorify Thy name. Lord, we glorify Thy name. We thank You for Your goodness, for the message of Your word. Lord, we glorify Thy name. Lord, we glorify Thy name. We thank You for Your goodness, for the message of Your word. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo. Salamat sa kabutihan mo, sa iyong salita. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo. Salamat sa kabutihan mo, sa iyong salita. Salamat sa kabutihan mo, sa iyong salita. Salamat sa kabutihan mo, sa iyong salita. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid! Masaya mo ba kayo? O maaari na po yung masayang masaya. Pinagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan ko ako ng pagkakataon ulit. Pangalawang punta ko na po. Sabi ni nanay, sister, first time mo ba? Sabi ko po, hindi po nanay. Pangalawang beses na po. Amen? Ngayon po, alam niyo po, ako'y nagpapasalamat lagi sa Panginoon dahil alam kong hindi ako karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan. Pero ang Panginoon, nagbibigay pribilehiyo doon sa mga taong gustong maglingkod. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, handa ka na ba talagang maglingkod sa Panginoon? Ano sabi po? Amen! Malakas na malakas yung sagot nila. Palakpakan natin si Lord. Ang mga nagagandahang sister. Tingnan niyo naman po ang gaganda ng mga uniform nyo. Diba? Purple na purple. Amen. Napakaganda po pagka merong choir, no? Talagang ang saya-saya. Kaya sana po kami rin, hanggang dami na meron din kami. Amen? Palakpakan natin si Lord. At hindi lang po yun ang kahilingan namin. Gusto rin namin magkaroon ng chapel. Yun po ang lagi namin pinag-pray. Alam ko po na hindi naman bingi ang Panginoon. Lagi niya naririnig yung panalangin natin. Huwag lang tayo magmamadali. Maghintay tayo sa tamang oras, tamang timing kung kailan ibigay ng Panginoon yung ating kahilingan. Ngayon po ay tutungo na tayo sa ating pagninilayan. Sabi nga po doon sa ating binasa, Santiago 1:19. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang sabi daw, dahan-dahan. Huwag daw agad magagalit. Yun po ang mensahe ng Panginoon dahil magkukurisma na, iwasan na magalit. Amen! Palakpakan natin si Lord. Pamagatan natin ito, galit. Matuto tayong kontrolin ang galit. Amen? Madali mo bang kontrolin ang galit? Siyempre hindi. Kasi likas na sa atin na magagalitin.
Amen po ba? Kasi ako din, ganun din po ako. Magagalitin din ako noon. Kapag meron nagsalita sa akin na hindi maganda, humad ka, papakpakan kita. Amen. Bakit? Bisaya, Mataray, Maldita. Pero alam niyo po, unti-unti, tinuturuan ako ng Panginoon. Bakit? Lingkod ka na ng Panginoon. Wala nang karapatan ang magiging maldita at makagalitin sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit? Sa tuwing tumadalo ka, tinuturuan tayo ng Panginoon. Magiging useless yung pagdadalo natin tuwing Friday kung hindi naman natin tinatandaan. Amen? Natural, nagagalit tayo, pero sabi ng Panginoon, sa Efeso 4:26, huwag mong hayaan, ang magagalit kayo, iwasan ninyo, kayo'y magkasala. Amen? Yun po ang turo ng Panginoon. Kung magalit ka, alisin mo kagad. Amen? Hindi madali. Pero, kapag lagi mong iniisip na ikaw'y lingkod ng Diyos, gagawin mo ang lahat para hindi ka magkasala. Kaya sabi ito sa katabi mo, kapatid, narinig mo ba yun? Iwasang magalit. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ngayon, anong ibig sabihin ng galit? Ito ay isang emosyon o damdamin na poon, pagkasukla mo inis sa isang tao, sitwasyon, pangyayari o kilos ng iba dahil sa hindi pagkakasundo. Yung pala ibig sabihin nun. Anong ibig sabihin ng galit? Ito ay emosyon. Emosyon natin. Galit. Kasuklam, sabi. O inis sa isang tao. O kunwari si nanay na inis. Kasi hindi inayos dito ang mga upuan. Kasi sobrang galit ni nanay, nagsalita na ng hindi maganda. Amen. Nagyayaw-yaw na si nanay. Amen. Pero tayong mga lingkod ng Diyos, kahit magyayaw siya, yaw-yaw si nanay, anong gagawin? Magpasensya. Amen? Amen. Kasi ayaw ng Diyos ng ganon. Kapag pala tayo lingkod na ng Panginoon, dapat pala iwasan na natin, kaya lagi yun ang prayer mo, Lord. Pwede ba? Huwag mo akong laging hayaang magalit. Kasi talaga naman, sabi ng mga anak ko, ma, bakit galit ka na naman? Sabi ko, hindi naman ako galit. Ganun lang talaga ang boses ko, malakas. Amen? Kasi mga Bisaya, sabi ng asawa ko, bakit palagi kayo nag-aaway ni Mama? Sabi ko, hindi naman kami nag-aaway. Ganyan talaga kami. Ha? Ganyan ba talaga kayo? Hindi pa kayo nag-aaway sa lagay na yan? Sabi ko, ganyan kami, malakas talaga ang boses. Hindi kami pinanganak na malambing. Hindi katulad ng Ilongga, di ba? Malambing. Ang mga Bisaya talagang mataray, dami na open, dami nagtatampo. Kaya lagi kong prayer, Lord, bigyan mo ako ng mahinang boses. Kaso hindi mahinang boses ko, lakas. Amen? Lalo na dito, kailangan ko maging malakas. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, mamaya ko na kung kausapin. Kasi merong ituturo ang Panginoon. Handa na po ba kayong turuan ng Panginoon? Amen! Palakpakan natin si Lord. Ngayon, sa papaanong paraan tayo tuturuan ng Panginoon para kontrolin ang ating galit? Paano tayo tuturuan ng Panginoon? Una, anong sabi ng Santong Binasa? Sa ating binasa sa mga Bisaya, sa ating ibasa karon. Unsay giingon? Una, matutong makinig. Amen? Maraming tao, basta na lang nagagalit. Bakit? Gusto niya siya lang lagi pinakikinggan. Amen? Gusto niya siya lagi ang masusunod. Amen? Gusto niya siya lagi ang tama. Anong sabi? Anong mensahe ng Panginoon ngayon? Matutong makinig. Kaya sabi ko sa katabi ko, kapatid, matuto daw makinig. Amen. Yun ang sabi ng Panginoon. Mensahe ng Panginoon. Alam niyo kung ako'y pray ng pray. Ano ba, Lord? Ano bang mensahe mo doon? Wala pa akong nagagawa.
iwasan na talaga natin yung galit. Amen? Sino po ba yung unang tinuruan ng Panginoon? Ako! Bakit? Palagi ako nagyayaw-yaw. Amen? Totoo, bago dumating sa inyo to, ako muna sinabihan ng Panginoon. Makinig ka, Sister Tata. Huwag kang yaw-yaw ng yaw-yaw. Ang ingay-ingay mo. Pakinig ka kasi sa mga anak mo, sa asawa mo. Amen. Kaya sabi ko sa Panginoon, opo, Lord. Makikinig ako, ang ingay-ingay ko pala. Minsan, ganun pala tayo, no? Hindi natin alam. Basta na lang tayo nagagalit. Ayaw natin makinig sa iba. Gusto natin tayo lang ang pinapakinggan. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, ngayong alam mo na, makinig ka. Amen. Sabi ng Panginoon, sa Santiago 1:19, tandaan niyo ng mga kapatid, matutong makinig. Ano sabi? Dahan-dahan. Huwag lang yung salita ng salita. Amen. Sa Bisaya pa, ayaw paspas. Hinay-hinay ra. Amen. Oh, yun lang. Huwag agad-agad magagalit. Bakit? Ayaw ng Panginoon na lagi tayong galit. Anong sabi ng Panginoon? Pilipos 4:31, alisin ninyo ang galit at sama ng loob. Amen? At huwag kayong mambubulyaw. Tayo lagi tayo sumisigaw. Amen po ba? Ako, ganun ako Sabi ko, Lord, nakakahiya pala. Shepherd ko naman ako, tapos sumisigaw ako sa bahay namin. Totoo yun. Sabi ko, Lord, patawad. Kasi minsan talaga pagpagod ka. Siyempre, pagdating mo, gusto mo sana malinis ang bahay. Kasi wala namang maglilinis. Bakit? Lahat busy. Lahat busy-busyhan. Wala yung asawa, nasa trabaho, yung mga anak, nasa eskwela. Pagdating mo, puro kalat. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag magagalit. Bakit? Ito pala, nagkakasala pala tayo pag lagi tayong galit. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, paanong paraan tayo tuturuan ng Panginoon para kontrolin ang galit? Pangalawa, matutong maging mahinahon. Mahinahon. Yung pala gusto ni Lord, maging mahinahon tayo. Madali mo ba gawin yung maging mahinahon? Mahirap. Totoo. Lalo na kapag galit ka. Amen? Mahirap gawin ang maging mahinahon. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Kawikaan 14:17, ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat. Oh, anong nagagawa ng mainit ang ulo? Nakakagawa ng di marapat. Amen? Kapag pala galit na galit ka, nagagawa mo ang hindi tama. Amen? Kaya hindi pala talaga magandang magagalit. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Kawikaan 14:7, nakakagawa ng hindi marapat. Nakakasakit ka ng kapwa mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tandaan mo yan. Pag mainit ang ulo, nakakagawa ng hindi marapat. Amen? Yan ang mensahe ng Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, ako'y pray ng pray. Lord, mensahe mo ang marinig nila. Hindi ang mensahe ko. Amen? Kasi wala naman akong kakayanan Totoo lang. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, bakit mo na naman ako tinapon doon? Sa Ipipanlipa. Live na live doon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, di ba lingkod kita? Tapos ngayon ayaw mo. Sabi ko, sige na nga, Lord. Alam ko naman Sinabi ko na lingkod mo na ako Susundin na kita. Amen? Kaya wala na ang karapatan sa tata tumanggi. Amen? Kahit masakit ang ulo, kahit bakit ang pag-iisip. Sabi ko kasi, Sister Big, pagod ang isip ko. Pero sabi ng Panginoon, pagod ka, kailan ba? Hindi kita pinabayaan Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangatlo, paanong paraan tayo tuturuan ng Panginoon para kontrolin ang ating galit? Pangatlo, matutong magkaroon ng malawak na pangunawa. Kailangan ba talaga malawak na pangunawa? Ano sabi sa akin ng Panginoon? Sister
gagalitin ka. Pero anong sabi ng Panginoon? Kapag lingkod ka na ng Diyos, kapag pray ka ng pray, kahit sino pa yung demonyong mapadala sa'yo, hindi ka magpapadala. Amen? Kaya huwag ka magpapatalo. Bakit? Pati mong yan ang Diablo. Ngayon, natalo ka. O anong sabi? Tingnan mo yung lingkod mo, nagpatalo, nagpadala sa galit, sinatan lang ng kung ano-ano, nag-respect din ng kung ano-ano. Amen? Alam niyo po, yan ang tinuro sa akin ng Panginoon. Daming taong nagchat-chat sa akin na hindi maganda. Pero, anong ginagawa ko? Pinipray ko. Amen? Pray ako ng Lord. Buksan mo ang kanilang puso't isipan. Amen? Kung sila'y galit sa akin, kung sila'y hindi nakakaintindi, kung may nagawa akong mali, Lord, buksan mo. Ayaw ko pong makapagsalita sa kanila hindi maganda. Alam niyo po, may isang tao nag-chat sa akin na hindi maganda. Amen? Masakit. Pero, pinag-pray ko sa Panginoon. Kaya, sabi ko, Lord, huwag mo akong bigyan ng kabigatan. Ako'y hahayo sa antipolo. Ako'y mag-share ng gospel sa simbahan. Batid mo ang aking puso't isipan. Maya-maya, nag-chat yung tao. Ang sabi niya sa akin, Sister Tata, patawad, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Hindi ko alam nakapag-chat pala ako sa'yo ng gano'n. Bakit? Naintindihan ko. Bakit ko siya nire-replyan ng masasama? Naintindihan ko. Sabi niya, nagulat ako. Pag-gising ko, ganun pala mag-chat ko sa'yo. Hindi karapat dapat na mag-chat ako sa'yo ng gano'n. Amen? Talagang umiyak ako, lumuha ako. Pero nag-pray ako sa Panginoon. Maya-maya, talagang nag-chat siya sa akin. O diba? Ganun si Lord eh. Alam niya na yunin mo. Alam niya ang puso mo. Huwag ka lang kumanti. Amen? Ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Huwag kang gaganti. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang gaganti. Hayaan mo ang Panginoon. Amen? Paglampakan natin si Lord. Ganon si Lord. Ayaw ng Panginoon tayo ay gumanti, matutong magkaroon ng malawak na pag-unawa. Matutong magkaroon ng malawak na pag-unawa. Sabi niya sa aklat ng Kawikaan 3:13, mapalad ang may karunungang malawak na pag-unawa. Higit pa ito sa gintong bilang. Kahit pala napakarami mong anas dyan, kung wala ka namang pag-unawa, wala kang malawak na pangunawa, wala rin. Useless din. Amen? Pero kapag may pangunawa ka, higit pa daw sa ginto. Amen? At sigurado yan, may blessing ang Panginoon. Gusto niyo po ba na pagpapala ng Panginoon? O iwasang magalit, lawakan ng pangunawa. Yun ang mensahe ng Panginoon. Matutong magkaroon ng malawak na pangunawa. Amen? Pag nagkamali si sister, unawain mo. Bakit? Likod ka na ng Panginoon eh. Amen? Anong mensahe ng Panginoon? Lawakan mo, matutong ka magkaroon ng malawak na pangunawa. Pang-apat, paano? Na paraan na tayo ay tuturuan ng Panginoon. Pang-apat, matutong magpasensya. Madali bang magpasensya? Mahirap. Amen? Lalo na kapag sinasaktan ka na. Sister Tata, magpapasensya ba ako? Sinasaktan ako ng asawa ko. Sister Tata, magpapasensya ba ako? Niluloko ako ng asawa ko. Alam niyo po, meron akong kasama sa trabaho. Siguro, kalooban ng Panginoon, bakit ako napunta doon? Bakit? Yung asawa niya, nagluloko. Amen? Anong tanong niya sa akin? Sister Tata, magpapasensya ba ako? Sabi ko, opo. Bakit? Yun ang sabi ng Panginoon. Amen? Pag-pray mo, habaan mo ang pasensya mo. Alam niyo po, sabi niya, alam mo, Sister Tata, ang galing talaga. Ang galing ng sinabi mo. Sabi niya, paano ka naging ganyan? Sabi niya, paano ka naging ganyan? Sabi ko kasi, naglilingkod ako sa Panginoon, kaya nagkaroon ako ng ganong pangunawa, ganong pasensya. Sabi ko, gusto mo sumama ka rin? Amen. Masaya doon. Alam niyo po, unti-unti ko pa siyang nililigawan.
kabutihang palad po talaga ang gulo ng pamilya nila. Talagang masasabi ko na, Lord, salamat. Dahil hindi ako nagkaroon ng ganong pamilya. Bagamat ako'y mahirap, kabutihan ng Panginoon, maayos po ang aming pamilya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yun po ang payo sa Kanya. Payo ko sa Kanya. Habaan mo ang pasensya mo. Pag-pray mo, pumunta ka sa simbahan, magsimba ka. Baka hindi ka na nagsisimba. Alam niyo, sabi niya, oo po, hindi na po ako nagsisimba eh. Sabi ko, baka pinaalalahanan ka ng Panginoon. Amen? Bakit? Sa sobrang kabisi-bisihan natin, minsan hindi natin naalala ang Panginoon. Lalo na pag may trabaho. Lalo na pag na-bless na. Amen? Marami tayo din nakaalala sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, ang gulo-gulo ng pamilya. Amen? Sabi ko, baka gusto ng Lord, bumalik ka sa Kanya. Binabless ka ng Panginoon, mayroon ka ng bagong motor, huwag mo kalimutan ng Panginoon, magpasalamat ka. Sabi ko. Alam niyo po, sabi niya, mabuti na po kami ngayon. Amen? Dahil po, siguro, kasama ko rin siya pinag-pray lagi. Gabi-gabi, sinasama ko siya sa prayer na maunawaan niya, lumawag ang kanyang pag-iisip, lumawag ang kanyang pasensya, na intindihin niya ang kanyang asawa. Huwag agad-agad maghiwalay. Kasi sabi niya, maghiwalay na daw sila. Sabi ko, wag. Alam niyo po po, sabi ko, ang mahirap ang paghiwalay, ang apektado ang mga anak. Amen. Huwag ka magpadala sa galit. Amen. Yung galit na yan, iiyak mo, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Marami kang pagkukulang sa Kanya. Kaya, tinatawag ka ng Panginoon. Amen. At sa awa ng Diyos, ngayon, okay sila. Hindi sila nagkahiwalay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kasi si Lord, minsan tayo din ang gagamitin ng Panginoon. Mag-share ng gospel doon sa kapwa natin. Hindi naman kailangan maging preacher ka para mag-share ka ng gospel. Totoo yun. Kasi noon naman, hindi pa ako preacher. Nag-share na rin po ako doon sa matatanda. Sinishare ko ng gospel. Sabi niya, love, ganyan ka pala? Sabi ko, opo, kasi dumalo-dalo-dalo po ako sa gawain. Amen? Kahit sa simpleng paraan, pwede tayo magbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Panglima, sa papaanong paraan tayo tuturuan ng Panginoon. Panglima, matuto tayo magpakumbaba. Amen? Sa paanong paraan tayo tuturuan ng Panginoon, paano kontrolin ang ating galit, matuto tayo magpakumbaba. Amen? Kasi si Lord mismo nagpakumbaba eh. Di ba? Siya ay Diyos, pero binaba niya yung kanyang sarili. Hindi niya hinawakan yung taglay niyang pagka-Diyos. Usa niya binaba, nagpakaanipin. Pero siya ay Diyos. Tayo pa ba kaya? Amen? Anong turo ng Panginoon? Matuto, magpakumbaba. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magtuto ka magpakumbaba. Hindi ibig sabihin nun, kapag tayo nagpakumbaba, talo. Amen? Sa paningin ng Diyos, tayo panalo. Kapag tayo nagpakumbaba, panalong-panalo ka. Bakit yun ang gusto ni Lord? Ayaw niya kang babataas. Amen? Ang sabi ng Panginoon, dito sa awit 147:6, yaong mga mapagkumbabay siyang itinataas. Ngunit, yaong mapaghambog sa lupa siyang ibabagsak. Siyempre, ayaw naman nating ibagsak tayo ng Panginoon. Amen. Malungkot pag tayo ay binagsak ng Panginoon. Pero siyempre, ang kalooban pa rin naman ng Panginoon ang dapat sundin natin. Amen? Pero ang ng Panginoon, magputong talig mo, magpakumbaba. Hindi naman kawalan sa atin kung tayo magpakumbaba. Totoo yun. Dati ako talagang mataas din ang feeling ko, ang taas-taas ko rin. Amen. Yung pala ang liit-liit lang naman pala ang height ko. Amen. Kala ko matangkad ako, yung hindi naman. Kala ko lang pala yun. Amen. Pero alam niyo po, tinuruan ako ng Panginoon. Mr. Tata, hindi ka naman talaga matangkad eh.
Amen? Kaya wala kang karapatan na magmataas. Anong height ko? 5 lang yata, 4. Amen? Ganon si Lord. Ayaw niya yung nagpamataas. Ang gusto niya, magpakumbaba tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ngayong narinig mo na, magpakumbaba tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Number 6, paano paraan tayo tuturuan ng Panginoon na kontrolin ang ating galit? Matuto tayo kalimutan ang ating sarili. Sa totoo lang, hindi natin magagawang magpakumbaba kung ang sarili natin lagi nating tinitinang mataas. Totoo yun. Isa yan sa natutunan ko. Lagi tinuturo ni Tatay Ding na kalimutan ang sarili. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Forget yourself. Madali ba? Kalimutan ang sarili? Hindi. Amen? Pero dahil tinuruan ka ng Panginoon sa tuwing dumadaan ka dito sa gawain, nagagawa mo. Amen? Dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon, magagawa mong kalimutan ang iyong sarili. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan natin si Lord. Hindi natin magagawa kung sarili lamang natin. Pero kapag humingi tayo ng grasya sa Panginoon, magagawa natin kalimutan ang ating sarili. Anong sabi lagi ng mga preacher? Isipin daw natin lagi na mas mataas, mas higit ang ating kapwa para hindi tayo titingin sa ating sarili na higit kaysa iba. Lagi natin tatandaan yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, narinig mo, tingnan mo yung kapwa mo na higit sa'yo. Magagawa mong kalimutan ng iyong sarili kung lagi mong titingnan sila'y higit sa'yo. Amen? Palakpakan natin sa Anong sabi po ng Santiago 4:6? Ngunit higit na malakas ang tulong na ibibigay sa atin. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga panalo. Yun ang sabi ng Panginoon. Santiago 4:6. Malakas daw ang tulong niya doon sa mga tao magpakumbaba. Doon sa mga tao kinalimutan kanyang sarili. Gusto niyo po bang tulungan kayo ng Panginoon? Kalimutan ang sarili. Huwag tingnan ang sarili na masigit. Amen po? Sabi sa Lucas 9:23, kung ibig niyo man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Limutin niya ang ukol sa ating sarili. Kalimutan ang sarili. Amen po ba, mga kapatid? Sabi sa Mateo 6:16-24, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mismong mga alagad ni Jesus, tinuruan niya. Anong sabi ng Panginoon? Ang sinuman na nagnanais sumunod sa akin, kinakailangan itakwil ang sarili, pasanin ang krus araw-araw. Madali bang pasanin ang krus? Mahirap. Totoo. Alam niyo po, sabi ng mama ko, bakit yan ang landas ang tinahak mo? Amen? Bakit? Hindi masamang maglikod, sabi niya. Pero kaya mo ba? Kaya mo bang pasanin ang krus? Alam niyo po, ako'y umiiyak. Kami dalawa ng mama ko, nag-iiyakan kami. Amen? Sabi ko, ma, kung ikaw na kaya mo, ako ba, kakayanin ko rin man sa biyaya at habag ng Diyos. Hindi ko kakayanin pa kung ako lang. Pero alam ko, tutulungan ako ng Panginoon dahil hindi ako basta-basta tinawag dito. Ma, siya ang tumawag sa akin. Ang Diyos na makapangyarihan ang tumawag sa akin. Amen? Kayo rin. Hindi lang kayo basta-basta tinawag ng Panginoon, pinagkatiwalaan niyo ng Panginoon. Kaya
sabihin mo sa katabi mo, kapatid, alam mo ba pinagkatiwalaan ka? Kaya huwag mong sasayangin. Amen. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, alagaan mo kung anong pinagkatiwala sa'yo. Amen. Maaga pa lang, dito ka na sa gawain. Bakit? Si Lord nagutos sa'yo, nagtiwala sa'yo. Ayusin mo ang gawain ng Panginoon. Ihanda mo ang gawain ng Panginoon. Sa pamamagitan doon, maibabalik natin yung mga bayaya at pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Hindi naman natin kayang iabot sa Panginoon yun eh. Ang Panginoon nasa taas. Pero saan natin iaabot? O ibabalik yung kanyang biyaya sa atin dito sa gawain ng Panginoon, sa simbahan ng Panginoon. Tayo po lahat ay inuutusan ng Panginoon. Hindi importante kung tapos ka, magaling ka, matalino ka. Amen? Si Lord hindi naman namimili. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang puso natin. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung kalooban natin. Malinis ba ang kalooban mo? Amen? Tinitingnan ng Panginoon kung magaling ka, matalino ka. Ang tinitingnan ng Panginoon, anong kaya mong ibalik sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pampito, paano tayo tuturuan ng Panginoon upang kontrolin ang ating galit? Matuto, magmahal. Amen? Matuto tayo magmahal. Una, matuto muna tayong mahalin ang Diyos. Amen? Pangalawa, yung ating kapwa. Kasi hindi naman natin matutunang magmahal kung hindi natin mahal ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Roma 5:5, binigay na sa inyo ang pag-ibig na yan. Pero anong ginagawa nyo sa pag-ibig na binibigay ko sa inyo? Amen? Tayo pa lang, may karapatang pumili. Anong gagawin natin? Binigyan na pala tayo ng Panginoon. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoong Jesus na buong buo, binigyan ka na ng pag-ibig. Amen? At anong gagawin doon sa pag-ibig na yun? Gamitin mo para mahalin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Amen? At, siyempre, ang ating kapwa. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, pero ayaw mo naman magsakripisyo. Hindi pwedeng sabihin mong mahal ko ang Diyos, pero ayaw mo naman mahirapan. Hindi pwedeng sabihin mong mahal mo ang Diyos, pero ayaw mong mapagod. Amen? Bakit? Sa paglilingkod, kasama ang pagod. Sa paglilingkod, kasama ang sakripisyo. Sa paglilingkod, kasama ang hirap. Sa paglilingkod, kasama ang pinansyal na suporta. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ngayong alam mo na, tandaan mo ha. Amen? Kung talagang mahal mo si Lord, gagawin mo lahat ng narinig mo. Kung kinakailangan, gamitin mo yung kayamanan mo, gawin mo. Bakit? Ginamit ka ng Panginoon, pinayaman ka ng Panginoon, binigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Hindi yan para sa sarili mo lamang. Amen? Magpasalamat ka kung maraming blessing si Lord. Pero saan mo ngayon ginagamit? Ang tanong ng Panginoon, saan mo ginagamit? Amen? Kaya palakpakan mo ang Panginoon kung ginagamit mo sa gawain na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Di natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang ating kapwa kung hindi naman natin kayang tulungan ang ating kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, pero wala ka namang ginagawang sakripisyo sa iyong kapwa. Tinitingnan mo lang, nangangailangan ng tulong ang iyong kapwa, di mo naman tinutulungan. Ngayon, tatanungin mo, Lord, kailan mo ako hiningian ng tulong? Kailan humingi ng tulong? Ang sabi ng Panginoon, pumunta dyan ang kapitbahay mo walang bigas, pero hindi mo naman binigyan.
magtanggi sa Panginoon. Bakit? 24 hours, kitang-kita ng Panginoon yung ginagawa mo. Kitang-kita ng Panginoon saan nakalagay yung mga pera mo. Amen? Kitang-kita ng Panginoon saan nakatago lahat ng kayamanan mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tumulong ka kasi. Amen? Huwag naman yung matigas ang puso. Sasabihin, ay naku, palagi na lang ganyan yan. Lagi na lang hingi ng tulong. Eh, ang gusto mo, ikaw tulungan. O, di ba? Sabi nga, pag ikaw nagbigay, lalo kang pipiyaan. Di ba? Palakpakan natin si Lord. Sabi sa Lucas 6:38, kapag nagbigay ka, siksik-liklik umaapaw din babalik sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Anong sabi ng Panginoon? Subukan mo ako. Kung hindi ko bubuksan ng durungawan ng langit. Amen. Huwag naman natin hangarin na yumaman naman tayo. Ang dami-dami namang mayaman dyan. Ang gulo-gulo naman ang isip. Amen. Nasakto lang. Nastama lang. Amen. Pero kung payamanin ka naman ng Panginoon, aba hindi naman masama. Amen. Pero tandaan natin, hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, mahal kita Lord, pero hindi mo naman tinitingnan ang iyong kapwa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon sa Roma 13:8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. O palakpakan natin si Lord, kapag tayo pala umiibig sa kapwa, nakakasunod tayo sa kautusan. Pag hindi tayo umiibig, ay, naku, hindi pala tayo nakakasunod. Amen? Kaya nga ako lagi sinasabi, Lord, talaga bang nakakasunod ako? Talaga bang umiibig ako sa kapwa ko? Minsan kasi Lord, hindi ko rin maiwasang sumama ang loob eh. Amen. Bakit? Kala niyo po kami mga shepherd, hindi na sumasama ang loob? Sumasama din. Amen. Nagtatampo din. Pero, lagi kami pinaalalahanan ng Panginoon. Huwag mo hayaan ang patibong ng diablo'y matalo ka. Amen. Sumama man loob mo, iiyak mo. Mag-pray ka. Maalis din yan. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Yun ang hangarin natin lagi. Yun ang i-pray natin lagi, na makasunod tayo sa kautusan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tandaan mo, kapag umiibig ka, nakakasunod ka sa Panginoon. O, yun ang lagi mong hahawakan, Lord. Hahawakan mo yung pangako mo, yung sinasabi mo sa Roma 13:8, na kapag ako'y umibig, ang sabi mo, nakakasunod ako. Amen. Kaya gagawin ko, Lord, magmamahal ako. Iiwasan ko ng magalit, iiwasan ko ng mapulyaw, iiwasan ko ng nasamaang loob. Amen. Ang sabi sa Isaiah 54:8, ganito pala, ang sinabi ng Panginoon, kapag tayo laging galit, pakinggan natin, Isaiah 54:8, sa tindi ng galit, nilisan kita. Sa tindi ng galit, nilisan kita ng sandali. Ngunit habang panahon ko'y ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Kaya huwag sana natin hayaan na magalit na magalit. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Lilisanin pala tayo. Amen? Pero sabi ng Panginoon, ngunit habang panahon, papadarama ko sa iyo ang tapat kung pagmamahal. Binawi pa rin ang Panginoon. Amen? Ipapadarama pa rin niya ang kanyang pagmamahal kahit malalagi kang galit. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang buti talaga ng Panginoon. Kahit palagi kang galit, padaramahan niya na yung pagmamahal niya. Amen? Talagang mabait ang Panginoon.
lagi tayo sumisigaw, lagi tayo nang-aaway. Kahit ang taray-taray mo, kahit ang supla-suplada mo. Anong sabi ng Panginoon? Ipapadama pa rin niya ang kanyang pagmamahal. Grabe si Lord, no? Talaga namang hindi talaga nagsasawang mahalin tayo. Amen? Ultimo kahit galit na galit tayo. Kaya anong gagawin natin? Kontrolin ang galit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kontrolin mo na ang galit mo. Amen. Para magiging maayos na lagi. Amen. Palakpakan natin si Lord. O ngayon, ano-ano ang masamang epekto kapag tayo ay laging galit? O, may epekto pala kung laging galit. Amen. Kaya dapat tayo magagalit kasi may epekto pala. Ano-ano ang masamang epekto kapag tayo laging galit? Kapag tayo laging galit, una, nagkakasala tayo. O, di ba? Ayaw natin magkasala tayo kasi malingkod na tayo ng Panginoon. Lord, hindi ko talaga maiwasang magkasala eh. Amen? Laging dahilan natin, Lord, hindi maiwasan na magkasala. Anong sabi ng Panginoon? Iwasan mo na. Iwasan mo na, sister. Iwasan mo na, Sister Lorna. Amen. Iwasan mo na, Nanay Bressy. Amen. Iwasan mo na, Brother Angelo, para magpapalain kita. Amen. Kaya palakpakan natin si Lord kasi may biyaya talaga ang Panginoon kapag pala talaga umiiwas tayo sa galit. Ano? Amen. Totoo yun. Ako, dami ko nang narasang ganyan eh. Amen. Kapag may galit sa akin, abay, mayroong biyaya ang Panginoon. Amen. Ganun pala yun. Basta wag mo lang gagantihan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yun pala ang epekto. Nagkakasala tayo. Pangalawa, kapag tayo laging galit, sinusuway natin ang utos ng Diyos. O, sinusuway natin. Hindi naman tayo pinanganak na pagsuway. Di ba sabi? Pinanganak tayo para sumunod, hindi para maging suwail. Amen. Pinanganak tayo para sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi para kumontra. Amen. Pinanganak tayo para sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sumunod ka. Huwag kang suwail. Amen? Palakpakan natin si Lord. Huwag tayo magiging suwail. Ayaw ng Diyos na ang kanyang anak ay suwail. Amen? Ang mensahe ng Panginoon, ayaw ng Diyos na ang kanyang anak ay suwail. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangatlo, kapag tayo laging galit, iiwanan tayo ng Espiritu Santo. Kaya ayaw natin ng ganun. Bakit? Ang lungkot, pag tayo iniwanan ng Espiritu Santo, yun ang lagi natin naririnig. Kapag tayo laging galit, nagtatampo din siyempre ang Espiritu Santo. Yung kasama mo, siyempre, sino ba naman ayaw umalis? Sino ba naman gaganahan, sasamahan ka lagi? Kung lagi ka naman galit, ikaw, Sister Tata, lagi kang galit, aalis na nga ako. Amen. Nanay Praise, lagi ka na lang nagyayaw-yaw dyan. Iiwanan kita. Amen. Yung palang turo ng Panginoon, ayaw niya na lagi tayong galit. Bakit? Magtatampo ang Espiritu Santo at ayaw natin mangyari yun. Kapag wala ng Espiritu Santo sa atin, ang hirap. Hirap. Kahit pray ng pray, tayo maririnig ng Panginoon. Nayaan mo magtampo eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong hayaang magtampo ang Espiritu Santo. Amen? Yan ay kasama mo. Kausapin mo, mahalin mo, iwasan mo magalit para hindi siya magtampo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangatlo, kapag tayo laging galit. Pang-apat, malulungkot ang Panginoon. Gusto niyo bang malungkot ang Panginoon? Siyempre, ayaw natin. Amen. Ang gusto ni Lord, maging masaya tayo. Amen.
Isa pa, kapag tayo laging galit, malabo na makarating tayo sa langit. Eh, siyempre, ang goal pa naman natin makarating sa langit. Eh, paano tayo makakarating kung lagi tayong galit? Amen. Di ba? Kaya nga tayo lagi nandito eh. Yung goal natin, mapunta tayo dun sa langit. Paano tayo, Sister Lorna? Amen. Paano tayo makakarating sa langit niyan? Yun din tanong ko sa sarili ko eh. Amen? Iwasang magalit. Palakpakan natin si Lord. Oh, ito pa. Ano-ano ang masamang dulot ng galit? Naantok na po ba kayo? Kunti na lang. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kunting tiis-tiis na lang. Malapit na to. Amen. Ano-ano ang masamang epekto o masamang dulot ng galit? Una, nagdudulot ito ng karamdaman. O siyempre, ayaw natin magkaroon ng karamdaman. Ikaw ba, Nanay Pricey, gusto mo magkaroon ng sakit? Siyempre, ayaw mo. Di ba, Nay? Gusto natin malakas tayo. Amen? Kaya iwasan natin magalit. Bakit? Ano sabi? Nagdudulot pala ito ng karamdaman. Nagdudulot ng sakit. Amen? Yung mga taong laging galit, anong magiging sakit? Sakit sa ulo. Sakit sa puso. Sakit sa high blood. Kaya ano nangyari? Inatake. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, kapatid, huwag ka nang magagalit. Amen? Baka maatake ka. Amen? Ayaw ni Lord na ganun. O ano-ano, masamang dulot ng galit. Pangalawa, nagdadulot ito ng kawalan ng kalayaan. Sinong malaya kapag galit ka lagi? Sinong malaya kapag lagi kang masama ang loob? Di ba para kang nakakulong? Amen? Lagi mong iniisip yung kagalit mo. Lagi mong iniisip yung kaaway mo. Ayaw mo siyang makita. O, Sister Tata, ayaw mo siyang makita. Patatawarin ko na yun, pero hanggang maaari, huwag magkita ang landas namin. O, tingnan mo. Hindi na siya galit. Pero, sabi niya, huwag lang magkita yung landas namin. Amen? O, sama pala yun. Walang kalayaan. Kasi lagi mo na sa isip, iniisip mo lagi na, madak lang talaga yung tao na yun. Yung tao hindi nagpapayag sa akin. Nung umutang sa akin, hindi ako binayaran, kinalimutan na. Siyempre, hindi ka nga talaga magiging malaya lagi. Bakit? Lagi mo iisipin yun eh. Pera ko yun! Bakit ako binayaran? Laki-laki! Milyon na sana yun! Amen? Anong sabi ng Panginoon? Masamang dulot ang galit. Merong masamang dulot. Amen? Pangatlo, ano-anong masamang dulot ng galit? Nagdudulot ito ng kawalan ng kapayapaan. Hindi ka talaga payapa. Bakit? Eh, lagi ka ng galit eh. May nakita ka ba tao dyan na mapayapa kapag laging galit? Hindi, di ba? Wala. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka nang magagalit. Amen? Gusto mo magkaroon ng kapayapaan? Huwag ka magagalit. Amen? Gusto niyo ba yung magkaroon ng kapayapaan? Huwag ka nang magalit. Amen? Lord, mula ngayon, iwasan ko ng pagagalit. Lord, mula ngayon, alam ko na, may dulot pa lang masama yun. Hindi ko na uulitin, Lord. Hanggat kaya ko, Lord, magpapasensya ako, hahabaan ko yung pangunawa ko, patatawarin ko lahat ng nagkasala sa akin. Amen? Bakit? May dulot pala ito eh. Ano? Una, karamdaman. Pangalawa, kawalan ng kalayaan. Pangatlo, kawalan ng kapayapaan. O, di ba? Pang-apat, nagdudulot ito ng kawalan ng kaligayahan. Amen? Last na to, nagdudulot ito ng kamatayan. O, siyempre, ayaw natin mamatay. Amen? Gusto pa natin umaba ang ating buhay. Amen po ba? Kaya okay na po ba mga kapatid? O sige po, tayo na tayong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Sa ngalan ng Anak at Espiritu Santo, Amen.
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga tinuro mo sa amin. Salamat, Lord, dahil kailanman hindi ka nagsasawang turuan kami. Salamat, Lord, dahil kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Salamat, Lord, dahil kailanman lagi mo kami pinapatawad. Salamat, Lord, dahil lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon na baguhin ang aming sarili. Salamat, Lord, dahil tinuturuan mo kami magpatawad. Tinuturuan mo kami alisin yung galit namin. Lord, kung meron ang mga taong nakasakit sa amin, patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po sila, Panginoon. Tulungan mo kami, mapatawad namin sila. Tulungan mo kami makaiwas kami sa galit. Tulungan mo kami hindi magkasala. Lord, salamat po. Sa lahat ng narito, nagtiis, Panginoon. Nakinig na yung mabuting balita. Nakinig na yung pagtuturo. Lord, I pray po, Panginoon. I-bless mo po sila, bawat isa sa kanila, Lord. Hindi ko man silang kilala, Panginoon, pero silang kilala mo, Panginoong Diyos. Opo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, hindi magagalitin. Bigyan mo kami ng puso, mahinahon. Bigyan mo kami ng puso, malawak ang pangunawa. Bigyan mo kami ng puso, mapagmahal. Thank you.
maging mahinahon ang bawat isip at puso nila, Panginoon. Lord, please, bigyan mo po kami ng bansa na tahimik, mapunawaan, magintindihan, Panginoon. Lord, salamat po sa biyaya mo at habag mo sa salita mong tinuturo mo sa amin ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. At may good news po tayo. Siyempre, alam niyo po, sa hirap ng buhay na pinagdadaanan, walang trabaho si brother. Amen? Nung ako po ay nagko-co-anchor kay Christopher Min dati sa Channel 5, siyempre, chismis. Amen? Sabi ko, Lord, pangarap ko yun. Pero dapat po magtatayo tayo ng pray over and counseling. Kaso nag-pandemic po, yung kinausap ko mag-sponsor sa atin, si Brother June, na COVID. Amen po ba? Nung January, may nag-add po sa akin sa Facebook na hindi ko kilala. Sabi niya, brother, pwede ka bang i-guest sa radyo? Sabi ko, okay lang po. Tapos nung guest niya ako sa Radio Veritas sa nakaraan, sabi ko, bakit wala kang kasama? Sabi niya, absent. Tapos nagbiro lang po ako. Sabi ko, baka ako yung dapat na nandiyan dyan. Amen? At nung Webes po, tinawagan niya ako uli. At sabi niya, pwede ka bang maging guest anchor? Sabi ko, okay lang po. At kahapon po, pagkatapos ng radio program, habang kumakain kami, pinakain niya pa ako. Amen? Habang kumakain kami sa kay ni Roger, sabi niya, brother, kasama na kita sa radyo tuwing Webes. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Kaya sobra-sobrang pagpapala ng Diyos. Totoo po, di ba paghayo, kung ano lang makayanan na natatanggap kong blessing sa pag-iika po, ibinibigay ko sa Panginoon. Amen? At sa awa ng Diyos ngayong buwan, magmumultiply yung pag-iika po po. Amen po ba? Dahil may blessing na dumating. Yung pangarap natin, kaya sa pag-ating po natin, may mga pagsubok tayo. May mga problema, huwag po tayong titigil. Tuloy lang. Kasi dinidinig po ng Diyos yan sa tamang pagkakataon. Amen po ba? Kaya manood po tayo tuwing Webes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Tuwing Webes po sa Radio Veritas 846. Sa radyo po yan. At sa Facebook po, live po kami, DZRV 846. Amen po ba? At i-share niyo po. Amen po ba? At nandito po ngayon ang ating kapatid, ang isa sa mga preacher ng SOT, si Engineer Ray. Yan po, palakpakan po natin siya. Sinusupervise tayo.
kasama po ang kanyang may bahay.